Kapatid, baka hindi ka pa rin sigurado sa iyong salvation. O baka hanggang ngayon ay tinatanong mo pa rin kung talagang ligtas ka na nga ba. But the Bible teaches na pwede kang maging 100% sure, not based on your feelings, pero sa salita mismo ng Diyos. I'll give you 6 things from the Word of God, from the Bible, para sa iyo to make sure kung talagang ligtas ka na nga ba o kung paano mo makakamit ang tunay na kaligtasan. First, admit that you are a sinner. Sabi sa Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. This means walang exempted. Hindi dahil mabait ka, iligtas ka na, save ka na. Even the nicest people fall short. At bakit importante na tanggap mo ito, kapatid? Dahil kung hindi mo aaminin na may problema, bakit ka hihingi ng tulong? Bakit ka hihingi ng tagapagligtas? Kapag hindi mo nakita ang totoo mong kalagayan, hindi mo rin makikita ang halaga ni Jesus at ang kanyang mga ginawa. This step breaks our pride at binubuksan ito ang puso natin sa katotohanan. Second, believe in Jesus Christ alone. Dahil sabi niya nga sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Hindi niya sinabi doon na I am one of the ways. Ang sabi niya, I am the way. Exclusive. Singular. Ibig sabihin, siya lang. Wala nang iba. At bakit dapat alam mo to? Dahil maraming tao ang naniniwala sa Diyos pero hindi naniniwala sa Panginoong Hesus. Pero malinaw sa Bible, tuloy natin yung pagbabasa sa John chapter 14 verse 6. Sabi doon, no one comes to the Father except through Jesus Christ alone. Hindi relihiyon mo. Hindi ang mga bagay sa mundong ito. Hindi ang mga magagandang ginawa mo. Kundi ang Panginoong Hesus lamang. Third, understand what Jesus did. Mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin. Si Jesus ay namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. Jesus died for our sins. He was buried and He rose again. This is the heart of salvation, kapatid. He died for us, hindi aksidente, hindi martyrdom lamang, hindi inialay niya mismo ang kanyang buhay. Siya ang nagbayad ng kasalanan natin, siya ang tumanggap ng kaparusang dapat para sa atin. He was buried, patunay na tunay siyang namatay. But He rose again, patunay na tunay siyang Diyos at tinalo niya ang kamatayan. Anong ibig sabihin nito? Kasi kung walang resurrection, walang salvation. Pangapat, repentance. Turn from sin and turn to God. Mababasa natin sa Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Repent that your sins may be wiped out. Pero kapatid, hindi po basta sorry Lord ang repentance, kundi pagbabalik ng puso mo sa Diyos. Pag-ayaw mo sa dating kasalanan, pagbabago mo sa direksyon, hindi sa perfection, pagtalikod mo sa sanlibutan ito, pag-surrender ng will mo sa Kanya. True repentance produce visible change. Panglima, confess and receive Jesus as our Lord and Savior. Mababasa nga natin sa Romans 10:9, kung ipapahayag na iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. If you confess with your mouth, you will be saved. Confess, it means to declare publicly. Lord, it means siya ang may control. Savior, it means siya ang tagapagligtas, siya ang nagligtas. Bakit kailangan i-confess si Jesus bilang Panginoon? Dahil marami ngayon ang tumatanggap sa Panginoong Jesus bilang tagapagligtas pero ayaw siyang tanggapin bilang Panginoon, bilang Diyos. You need to trust Him and accept Him as your Lord, God, Savior. Kapatid, salvation is surrender. It's giving Him the whole of you. Your choices, your lifestyle, your future. Pang-anim, live out your new life. Sabi nga sa Galatians chapter 2 verse 20, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupang ito, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at naghahandog ng kanyang buhay para sa akin. Christ lives in me. At ito ang sign sa totoong salvation. Yung may hunger ka for the Word of God, may conviction sa pagkakasala, may pagpipigil sa sarili, may desire sumunod kay God, may magagandang bunga sa buhay.
Kaya nga sabi sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Hindi ito para maligtas ka, kundi ito ay resulta na ligtas ka na. Because true salvation produce transformation. Kapatid, hindi aksidente na napanood mo ang video na ito. Maaring may dahilan ng Panginoon. Gusto kanyang iligtas ngayon mismo. Tandaan mo, hindi mo naman kailangang hulaan ang kaligtasan mo. Pwede kang maging sigurado. Kasi hindi nakabase ang kaligtasan mo sa kakayanan mo o sa effort mo, kundi sa ginawa ni Jesus sa krus para sa atin. Kapag tinanggap mo siya, kapag sumuko ka sa Kanya, kapag inialay mo ang puso mo sa Kanya, pwede mong masabi ng buong tapang that, yes, I am saved, I am free. Not because of me, but because of Jesus Christ. Pag dumating ang araw na harap-harapan mo siyang makita, hindi ka matatakot. Hindi ka magtatagot, hindi ka mangangamba na baka itakwil ka niya, na baka parusahan ka niya. Kundi dahil sigurado ka na anak ka ng Diyos at nasa Kanya ka. Amen?